since meron naka-raise si Brother Christian Mick Daklag, no? Brother Christian Mick, pa-unmute at pa-open ang camera, bro. Pero pauunahan kita, bro, na ngayon ay testimony, bro, ha. Testimony po ngayon, bro. Kung may testimony ka din, nabibigyan ka namin ng oras. Bro Christian? Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Yes, may camera, bro. Pagka pwedeng i-open. Pasensya, wala Okay, sige, akong sige. camera. Anong testimony, bro? Ano lang kasi, magpapasalamat lang ako kasi galing kasi ako nung nakaraang buwan doon sa Bohol at na-meet ko si Father Darwin, no? At malaking tulong talaga, no? Yung ano ko lang is dahil sa deliverance prayer na binili ko, no? Deliverance prayer na binili ko, no? Deliverance prayer na binili ko, no? Parang hindi na ako natatakot sa mga mga evil spirit kasi dati nagko-consult kasi ako sa albularyo, no? So malaking kasalanan pala 'yun. Doon ko lang nalaman nung pumunta ako kay Father Darwin. Doon personal doon sa Bohol. At nalaman ko na marami akong kasalanan na nagawa. Doktrina ng iglesyang nasa Biblia. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, yumaong kayo. At samantalang kayo naglalakad, magsipangaral kayo na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang aral. Yung iglesyang nasa Biblia na totoong iglesia, ang utos ng Kristo sa mga alagad, yung tinanggap nyo na walang bayad. Yung aral naman walang bayad yun eh. Kasi wala ka naman pwedeng ibayad sa aral eh. Kung tatanggapin mo yung aral ni Kristo, walang katapat na halaga yung aral ni Kristo. Kahit ang buong mundo, hindi pwedeng itapat sa halaga ng aral ni Kristo. Kung mo yun, ibinigay naman niyang walang bayad, sabi, ibigay nyo walang bayad. Ang alinmang iglesyang nagpapabayad sa aral, hindi sa Diyos. Tandaan nyo. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 23:23, ganito ang ating mababasa. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pagkaunawa, huwag mong ipagbibili. Kaya bawal nung ibenta yung aral eh. Kaya walang presyo yun. Pagka nakakita kayo ng aral, halimbawa, binyag, may presyo. Delikado yun. Bayad yun eh. Halimbawa, kasal, may presyo. Aral ba yung kasal? Aral, institusyon, Diyos ang nagtayo. Ang Diyos ang nagtayo ng institusyon ng pag-aasawa, yung matrimonya, walang bayad yun. Pag may naningil sa inyo, hindi tama yun. Alam nyo ano mangyayari pag mayroong ganon? Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng mga apostol, marami na lumitaw sa mundo, ginawang negosyong salita ng Diyos, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano naman ang nagiging resulta sa kanilang pangangalakal? Pakinggan nyo sa Jeremias, ganito naman ang ating mababasa. Ito'y paraan para makilala mo yung tunay na iglesia, kasali sa topic ito eh. Ano ang sabi rito? Sa gitna ng aking bayan, nakakasumpong ng masasamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao.
Kung papaano ang kulungan ay napupuno ng mga ibon, gayon din ang kanilang bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kita nyo? Marami o sa relihiyon. Maraming relihiyon lumitaw ngayon, payamanan. Yung iglesia ho sa Biblia, walang bayad ang aral nun. Kaya hindi kaya yaman eh. Paano kaya yaman eh, walang bayad? Ang aral. Bawal ipagbili. Bawal humigit sa nakasulat. Hindi ka naman pwedeng humingi ng abuloy na wala sa nakasulat. Wala naman sa nakasulat na mangulekta ka sa palengke. Ha? Na namimili yung tao eh, tatapatan mo ng love offering. Wala naman yun. Ha? Wala naman sa Ebanghelyong iniutos si Kristo na ikapo. Wala naman ditong prayer request. Wala namang abuloy ng Webis dito sa Ebanghelyo. Meron ba nun? Wala nun. Kaya yung iba, kinukuha yun, yung mayaman tuloy. At sa pagyaman nila, yun ang patutuo na hindi sila tunay na sa Diyos. Kasi kung ikaw ay mag-i-instill, hahawa ka doon sa nasa Biblia, hindi ka yayaman. Isa sa palatandaan ng tunay na relihiyong sa Diyos, hindi nagpapayaman, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para kumita, at hindi ipinagbibili higit sa lahat ang salita ng Diyos na katotohanan. Yan ay isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia. At yan ang gawain ng iglesyang nasa Biblia, na kung tawagin ng Biblia sa maraming mga talata, bibigay ko sa inyong isa-isa. Kukulangin lang ko ng oras eh. Unang Korinto 1:2. Ikalawang Korinto 1:1 hanggang 2. Gawa 20:28. Nakasulat po dyan, Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 10:32. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 11:16. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 11:22, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 15:9, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Galacia 1:13, Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. Ikalawang Tesalonica 1:4, Iglesia ng Diyos din nakasulat. Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. Ayon.